Ako po si Wilson Bernal na tahimik na namumuhay sa aming lugar, Pakaan. Totoo lang po, mahirap, mahirap o masaya rin minsan na kung paano mamuhay ang isang mangingisda dito sa amin. Pero, dala po kami umaasa sa pang-araw-araw para po pakain sa aming mga pamilya na kahit na anong sakuna, ginagawa pa rin namin para lamang pero kami ang nagpapakain sa aming pamilya dahil hindi lang po ang tanging hanap buhay namin dito sa aming baryo. Nagpapisa akong maging mangingisda na tumutulong na ako sa mga randang nabarata amin hanggang natuto na rin ako hanggang naano ko yung diskarte kung paano mangisda, mama sa kanila. Para kasi ang mga kaibigan ko rito at mga kapatid ko rin, kaya rin hindi mong mangingisda dito sa amin. Kaya natuto ako na mangisda na rin. Ang mahirap na nadanas ko sa akin pangingisda, eh nung aming lumubog yung aming bangkang sinasakyan, patungo sa aming paghahanap buhayan, sa aming nangingisda. Dahil sa lakas nga ng bagyo, hindi ko namin in-expect na ang aming bangka ay tataw. At talagang masasabing isang pinakamahirap na danas ko sa aking buhay nung ako po ay nangingisda. Ang isa namang napakasarap na danas ko sa aking pangingisda, kami po nakakahuli marami, nakakapati po kami ng pera upang may sa pamilya, nakakahuli po kami ng marami. Pagka kami nakapagpita ng isda, eh talaga naman nakakapagpilitan na pag-usong swerte nila, libo, mga tupad. Kaya ako'y nawili ng mangingisda dahil na po talagang pinakamasarap kong danas sa buhay ng isda, buhay mangingisda. Yung napakahirap na nadanas ko ng higit. Banggaan niya po yung barko sa amin. Yun pong isang higipong po na talaga naman na hinihigop po kami papalalim. Nangalang po tawag. Nakakalampas pa rin po namin yung ganong sakuna dahil nga kami naman po sa bawat tayo nagdadadat po kami sa Panginoon upang sa bawat araw-araw na ginagawa po namin sa aming paghahanap buhay bilang isang mangingisda. At po talaga kami napakabigat ng karehedang nagaganak. Pagka naman po dumating yung ipo-ipo, ang ginagawa po namin para makaligtas, nililista po agad namin yung bangka namin upang hindi po mahigit nun. Kasi once na mahigit po kasi kami nun, hahatakin po kasi kami nun papalalim. Kaya ang mangyayari sa amin nga, pagka po ay hindi ilulubog po naman po kami yun. Kaya agad na po namin ginano yung bangka namin, ililihis para hindi na kami magali ng pag-itan po ng hangin patungo sa kanyang lalim na para kami higupin. Na dumikit sa inyo yan, wala na. At maaari kayong dali sa taas niyan, higupin. Marami na rin nalulunod. Marami. Tuwad nga po ng aking bayaw ko po. Kasi po yun kasi ang hanap po ito yun, malinisid naman po yun sa ilalim, namamana. Kaya yun naman po parang natakit sa ilalim. Kaya hindi rin basa-basa ang buhay ng mga ngisda. Ako ay mayroon nga po diyang lubog na barko. At ang langis nga po ay tumagas dito sa amin. Kaya naisip ko po kung paano na po kaya yung aking panggahanap buhay isang bilang mangingisda. Kaya lapit po kami nalito dito sa amin. Dahil nga po naapektuhan po yung aming paghahanap buhay bilang mangingisda. Kaya talaga naman po napakalaki sa aming provisyon ang ginawa sa aming bato na yun. Dahil nga po wala kami hanap buhay bilang mangingisda. Mangingisda. Yung reaction po namin ng mga residente po dito sa amin, nalaman nga po na minuto, agad na pumunta dito sa pamunuan po sa bayan po ng sitio
upang humingi po ng tulong para po pangyayari nga po dito sa lumubog na barko. Kaya hindi naman po kami lumapit sa kinaukulan upang matapatan po maabsan ng aming pangailangan dahil sa pangyayari na hindi naman sinasadya na talaga namang aksidente lang pangyayari. Wala na po kami nagawa kundi hindi lang po kami ng tulong sa aming tahasan po sa aming po barangay. Ang ginawa naman po tulong ng aming sa nakakataskasan po sa amin, nagbigay naman po sa amin ng relief foods, konting pinansyal. Sa ganun nga po ay habang hindi pa po kami nakapamalakaya bilang mangingisda ay binigyan muna po kami ng kakain, pera, pinansyal, food pack, tubig. Nga pakasasilan, hindi lang ako rin nakakapang malakaya, kaya yun po ang aming natanggap na tulong sa amin. Wala po nung nakarecover na po, yung aming binibenta na sa palengke, umorder pa rin naman po sa amin. Pero hindi na po talaga yung kagaya po na talaga naman pong halos pakyawin po yung aming isda dahil nga wala pa namang nakasinaan na langit. Lahat na po nagkaroon po ng pagkaka-accidente nga po ng barko, hindi na po yung dating solid na lahat namin dahil pero nabili pa rin naman po sila, kaya lang hindi na po talaga yung tulad ng una nga po na kung ilang dala po ng banyerang isda, napakiyot nila. Ngayon po, bibili po sila dahil nakatakot na rin po yung residente na kumain dahil nga sa nababalita nga po ng mga kasama sa kalusugan. Kaya bihira na lang din naman po kami makabenta ng maayos. Naano po sa series mo kami po nakarami ng huli. Kaso ang naging problema naman po dahil nga sa mayroon nga po tayong iwanan lang pagbubukas po namin ng aming isda, paglilinisin po namin, lagi po siyang mayroong langis sa loob ng katawan ng isda, kaya po hindi na po talaga halos makain. Kaya dito po minsan ang mga isda po nakikita na lamang po dyan naglutang-lutang dahil nga po sa hindi na po talaga mapakinabangan. Tatakot naman po kasi ang tao na kumain, gawa nga ho, nababalot na po siya ng langis. Kaya napakahirap din po talaga na magkaroon po ng accidente na kagaya nga po ng barko ng ito. Ako naman po, bilang isang residente po dito sa amin, umpisa po ako maging barangay. Lumapit po ako sa aming mahal na kapitan na ako po magbabarangay bilang para po sa atin makatulong sa ating baryo dahil nakikita ko rin naman po yung ating kakulangan dito sa atin na yung mga halimbawa po ng paglilinis man lang sa ating mga kapaligiran po dyan, maasahan nyo rin po ako sa mga ganan para makatulong sa atin. Hindi lang naman po yun lang ang kakayanan na bilang isang barangay sa atin, gagawin po rin ang lahat ng magagawa ko upang makatulong sa atin para maging related ang ating nasa upang lugar. Dito po, ang mag-set ko lang po dito bilang student ng barangay sa lugar ng barangay Bangkaan. Sa akin lang po, ma-set ko lang, bigyan po tayo ng ano man ang makakasaya sa ginagawa, supportahan nilang sarili para tayo na makita rin ng tao kung paano tayo maging stable sa ating lugar. Kaya sana kung ano man ang gusto nyo mangyari sa buhay, laban lang, huwag tayo susuko. Ano na lang pwede na magsusuhan natin, laban lang lagi tayo. Lagi lang tayong magdadasal upang tayo hindi makalimutan. Kailangan tayo makasandalan. Unang-una sa
Nakakatulog dito dahil kahit paano po ay nakakapang-salamat, nakakapangol kami dito. Hindi naman po isang mangingisda lang ang aming tinutukan upang makasurvive sa aming pamilya. At meron din naman po kaming raksyon, nagkaroon kami ng mga labor. Dahil nga po hindi lang kasi kami pwedeng umasa lang dito sa dagat. Dahil nga tulad pagka-tag-ulan, tagbagyo, wala no, hindi na kami makapamalakaya dito sa amin. Dahil nga po ang dagat sa amin ay nalaki. Kaya hindi na kami, ang mga bangka namin ay limit lang, hindi namin kayang malaot pa dahil nga sa may parting na bagyo. Pero kami naman po ay nakakasurvive dito sa amin. Dahil nandiyan naman po rin yung nangunguha po kami ng gulay o na tulong-tulong po kami dyan sa aming barangay upang makaraos. At ang mga kaibigan ko naman po, ganun din. Dahil nga po sila ay may mga, minsan no, may mga project po sila. Nakikisama na rin po ako upang nakatugad din naman po sa araw-araw na aming ginagawa dito sa pamumuhay ng dito. Dahil hindi naman po kasi pwedeng umasa sa amin dito sa aming buhay. Kaya nagawa po kami ng paraan upang kami po ay makasagot sa araw-araw. Mahirap din naman po. Pero kahit paano, nakakatugod naman nga ho. Dahil paano nga po meron pa rin ibang biyaya minsan na dumarating dito sa amin. Pagka may nagtapatapon ng basura. Siyempre, pagka hindi nakuha yung basura ho dito sa amin, mahirap din. Tatambakan. Kaya ang ginagawa namin, kami tumutuan sa may-ari na kung maaari, kami na po magbaon. At kami na po at lang, maibigay. Kumita lang kami nakaplasong pera, masaya na rin naman kami. Dahil wag lang masiro sa amin sa araw-araw ng buhay. Sa amin mga lolo ko, tatay ko, kung paano nakakaroon ng trauma dahil may dito mga trahedya nilang nararanasan dito sa amin. Kaya nag-isip din ako kakayanin ko ba rin mangisda dahil nga sa narinig tatay ko na hindi na pwede aasahan namin ang pagiging mangingisda. Dahil nga hindi naman pinupulot ang isda dito sa amin, kailangan mo pinunta para tayo kumita ng pera. Saka gusto ko rin makatulong sa pamilya ko, kahit naman pa lamang po ako pinis ko na rin pong mangisda para lang makatulong. Sa amin, pagka talagang hindi namin na-expect, kasarapan yung tulog namin sa gabi. Tapos ang dating po ng bagyo madaling araw, komportable po kami na ang mga bangka safety lang. Dahil nga wala kami iniisip na dahil nga medyo nakangko yung bangka namin. Pero pagising na lang po namin ng hinabukasan, mga bangka po namin doon, kalat na po yan dyan, kalat na. Dahil nga panahon. Kaya mga may-ari hindi na maganda ugaga kung ano pang safety na, yung mga makina kasi mga makina nito kasi dito lang sila din umaasa pag walang makina hindi ka po kasi makakalayo kaya yung pag ang mga bangka nagkandalupig-lupig na dyan kasi hindi naman lalayo yan kasi pag nandyan lang yan kaya lang kakapain mo lang din siya ito lutang naman lutang naman ito kaya lang kung yung makina pag kasi na over na ito yan lang hindi na makapakinambangan ito kasi pinasok mo po siya ng tubig kaya ang hirap nakakatuwa mo na yun natutulog sa bangka pagising niya nandun na kasi hindi na nga in-equip na mangyayari tayo wala naman siya mahinga na sa kulo na kasi napadpad na siya doon natatakot lang po na tumalos siya dahil pa kasi mahapas naman na kaya pagising namin at kami naranasan namin ito pagising ng umaga nahingi ng tulong isang kasama namin ito bilang mahinga na nandun siya hindi nagtulong-tulong kami. Tumisid ako. Pero ito, dahil nga marunong akong lumangoy. Nasisip ko yung
yung ano, yung tali na pito para mahilaw ng pito. Yung mga na-experience namin dito. Kung kami mga baon na 5 kilong bigas, 1 kilong manok, para po may iba naman po yung aming ginagawa. Tapos dito naman po kami nagluluto. Yan, ito po. Ito po yung lagayan po ng mga karang. Kung sa gano'n, kahit pumahangin, hindi po siya maapekto ng hangin. Gawa nga meron sa pinaka-cover. Dito po kami kumakain. Sama-sama po kami mga kumako dito. Dito na ito. Tulog po kami kumain dito. Tanong po kami, tapos kami kumain. Nakapunto po kami sa gitna. Para simulan na po ulo yung aming pag-aanap buhay.